tagapagsalita. Nais ko namang pong kilalanin natin ang ating mga bisita ni R. Joy. Nandito si Ashley Cantos. Taas mo lang kamay mo, Ashley. Ayun si Ashley. Shall we say? Andito rin si Jelia Encinas. Jelia, ayun siya. Shall we say? Nandito rin si Syra Joy Navarro. Ayun siya. Shall we say? Ang atin pong tagapagsalita ay hindi na po iba sa inyo. In fact, kami magkakasama pa ng mga young people pa kami. Siya po ay nagdadrive kay Pastor Mercado, ako naman kay Pastor Fajardo, at parehong si Maron ang aming gamit na sasakyan. You see? It was 80s noon. Okay? At nakakatawa, mas nauna siyang naging pastor sa akin sapagkat yung kanyang senior pastor ay kinuha ng Panginoon. Okay? That was 1994 and he became a pastor and I'm so thankful that he was able to be trusted by God and then I became a pastor in 1996. And from then on, hindi kami nag-iwanan. That's why I always tell you, okay? Nasaan ang barkada mo? Okay? I always say, nasaan ang tropa mo? Nasaan ang kasama mo? Okay? Walang iwanan. Magbitbitan tayo. And through the years, nakita natin as the Lord has blessed Pasay, as the Lord blessed the temple in Pampanga. Ngayon, they're one of the most strongest ministry in Central Luzon. Pag tinignan mo yung Temple Family Ministry, it's awesome. Okay? And it was so good. At ako natutuwa na makikita natin yung katotohanan na palagi ko sinasabi sa inyo, walang monopolya ng biyaya ng Diyos. Okay? We're almost the same age, matanda lang ako sa kanya 1 taon. Okay? At nauna ako sa kanya. At through the years, I'm so thankful that we have known the Lord. We never change our doctrine. He's always been a member and a trained pastor ni Pastor Mercado, same with Pastor Fajardo. And I'm so thankful kasi si Pastor Fajardo at Pastor Mercado, sila magbarkada. You see? Itinuloy namin yung kasaysayan. Am I perfect? No, I'm not. Alam niya yan. Okay? Siya yung unang pinuntahan. You see? Pero hindi niya ako iniwan. Okay? He corrected me when I'm wrong. When I'm down and out, He lifted me up. That's why I always say, maghanap ka ng kaibigan na hindi ka tatapakan, kundi tutulungan ka makabangon. And I thank God for that. And ladies and gentlemen, the senior pastor ng Bible Baptist Temple, San Fernando, Pampanga, nakakaingit sila. You know why? Yung church nila, tabing highway. Okay? Minumura kami ng mga kapitbahay. Sabihin mo sa speaker mo, ang ingay niya. Ngayon yung nagagalit sa amin, naging Walter Mart yun. Tayo walang parking space. Nagkaroon tayo ng MOA. Ang layo, sila katabing-katabi ng property nila. Okay? Ganong kayaman itong temple na to. Okay? Wala silang parking space, pero ang Diyos naglagay ng Walter Mart sa tabi nila. So yung mga member, magpapark doon. Pupunta sa Walter Mart, lalabas sa kabilang pinto, dediretso sa church. Sabi ko, kami, pag pumunta ka ng MOA, hindi na pupunta rito. Bakit? Mamamasyal na. Ang layo pa. That's how blessed the temple is, okay? Ladies and gentlemen, Bishop Emerson Cruz. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat, Kuya Joey. Yan po ang laging tawag namin kay Pastor Joey sapagkat sabi nga niya, siya ay matanda lang po ng ilang paligo sa akin. And I turned 60 just this August 1. Kaya sabi ko doon sa mga membro, parang nasa paligid ako ng mga bata at nasa gitna ako ng mga bata at saka ng mga matatanda. Kasi nung birthday ko, hindi na ho bata yung mga nag-greet sa akin eh. Puro mga senior na ho yung mga nandoon. At ang sabi nila, welcome to the club. Kaya, sabi niya, welcome to the club. Sabi ko, siguro talagang kailangan na rin tanggapin sapagkat alam po ninyo, tunay na napakabuti ng Diyos.
Kasi ang aking pastor, maupo muna po kayo. Maupo na po. Magkukwento lang ho ako ng konti. Kasi ang aking pastor, namatay siya at the age of 49 years old. At si pastor ay namatay 1994. Alam po ninyo, sabi ko, napakabata pa ni pastor noon na. Pero lahat ng mga hirap at lahat ng mga pagsubok at during the start ng ministry, talagang medyo matindi. Kaya siguro, doon sa edad niya yun, kahit na may sakit na siya, mas lalo pang na-aggravate yung sakit dahil doon sa mga pangyayaring yun. But you know what, sabi ko, nung ako'y mag-50, sabi ko, Lord, salamat po kasi nalampasan ko na yung edad ng pastor ko eh. Kaya kasi meron mga iba na nung mag-50 sila, sabi nila, 50 lang, masaya na ako. Kaya nung nag-50, ayun, namatay. Tapos meron din, sabi niya, pag nag-60 ako, okay na sa akin yun. Abay, nung nag-60 nga, namatay din. Mga pastor yun, ha? Kaya sabi ko, huwag kayo magbibiro kasi ang Diyos sumasagot ng panalangin eh. Kaya yung isa naman, si Pastor De Vera, nung siya ay magsi-60, kasi sabi niya, 60 lang daw, masaya na siya. Sabi ko, lagot ka. Magsi-60 ka na. Sabi sa akin, humingi na rin naman ako ng tawad sa Panginoon eh. Kaya sabi niya, pag nag-graduate na lang yung apo ko, bakit yung apo mo? Ano bang grade na niya? Sabi niya, 3 years old pa lang siya. Mukhang matatagalan pa yata dun sa Sabi ko, baka nasa langit na kami lahat. Ikaw, nandito ka pa sa lupa. Well, anyway, mga kapatid, mga minamahal, pinapasalamatan ko po ang inyong pastor at kami po ni Pastor Joey, mula nung young people pa ay magkakasama na. Mga katuwang pa lang ng aming mga pastor ay magkakasama na po kami. Sabi nga ni pastor, driver ng pastor, laging napapagalitan ni pastor, ay kami po yun. And by the grace of God, after so many years, kung bibilangin mo yan, siguro may mga halos 30 taon na po siguro. Kaya salamat sapagkat nandirito pa rin at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. And we just want to be a blessing to you. Kasama ko po ang aking asawa, pakitayo nga, si Ma'am Juby. Hindi ko kasi matawag na may bahay kasi wala pa siyang bahay eh. Kaya pag nakabahay na siya, doon tatawagin may bahay. Tayo ka, Mami. Tayo ka. Ayan, para makita ka nila. Ayan. Oh. Diba, ganyan kagaganda yung mga asawa ng pastor. And then, kasama ko po ang isang preacher dito, si Preacher Ken, ang kanyang asawa, si Princess, at ang tubog-tug kanina ay si Haven Kent o si Chen. Sabi niya, Pastor, pwede po ba ako sumama? Sabi niya, kasi gusto kong makita yung church ni Pastor Salco. Bayano sinabi niya, sabi ko, halika, sama ka. Kasi bibihira doon sa mga bata na ganyan na magkakaroon sila ng pagnanais na magpunta at makita. Kasi nakikita lang si Pastor every year pag nag-preach doon sa amin at pag pumapasyal. So maganda na makita naman nila kayo at ma-meet ang bawat isa. At maraming salamat po sa isang invitasyon upang maging pagpapala po sa inyo. Ang aming simbahan ay doon sa San Fernando, yung Bible Baptist Temple. Tama po yung sinabi ni Pastor Joey. We started our cheerful giving way back, I think, 97. Hanggang ngayon ay pinagpapatuloy po namin. Malaking blessing ang inyong pastor sa aming simbahan sapagkat nagbago ang mga bawat kaisipan at ang gawain ay lumago dahil sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Kaya noon, pag halimbawa ginagabi na kami, ang sabi ko sa kanila, bago kayo pumunta dito, kumain na kayo para kahit hanggang anong oras tayo, pwede tayo. Kaya sabi ko sa kanya, nakahanda na yung mga membro, kaya mag-preach ka hanggang gusto mo. Kaya sabi ng mga kapitbahay, sabi niya gano'n, tinetext ako,
Sabi niya, pwede po bang pakihina yung sound ng ano niyo? Kasi noon wala pang cover lahat yung mga ano namin nung sinisimulan yung building umakyat na kami doon sa second floor. Narinig ng kapitbahay. Sabi niya, pwede po bang pakihina yung sound system ninyo? At sabi niya, kung maaari, lagyan po ninyo ng ano tawag doon, soundproof ang inyong simbahan. Ay, ganun nga ho yung plano namin. At lalagyan namin ng ganyan. Kaya lumipas ang panahon, ngayon hindi na kami narinig dahil kasi sarado na rin yung ano namin, yung doon sa sanctuary namin. And by the grace of God, yung nagsabi noon, patay na ho siya. Okay ha, sabi ko, Lord, kayo po yan. Well, mga kapatid, it is really a blessing that each and every one of us, we're still here, we're hearing the Word of God, nagpapatuloy tayo sa ating ginagawa, at alam ko po, kung revival ang pag-uusapan, ay narinig nyo na rin po yan at naituro ng inyong pastor. And I hope na sa gabing ito ay ating maibahagi ang salita ng Diyos upang ito'y maging pagpapala sa atin. Handa na ho ba kayo? Amen? Tayong lahat ay magsitayo at ating kunin ang ating mga banal na kasulatan. Well, I asked Preacher Radyo kung ano yung team, kaya uunahin ko na po ito. At buksan po natin ang ating Biblia dito sa 2 Chronicles chapter 7 and verse number 14. 2 Chronicles chapter 7 and verse number 14. Kung nakita nyo na po, please say aloud, Amen. Okay, let us read all together the verse. Handa na po ba kayo? Ready? Begin. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Tayo po ay manalangin. O pagpala namin Diyos, kami po ay lumalapit po sa inyo. Salamat sa inyong kabutihan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa katapatan po ninyo sa bawat isa po sa amin. Dalangin po namin na kami ay patuloy na pangunahan po ninyo, biyayaan po ninyo, at ang salita po ninyo, Panginoon, na aming pag-aaralan ngayong gabi. Naniniwala po kami na ang revival ito ay nagmumula sa inyo, Panginoon. Kaya ang aming dalangin mula sa inyong mga salita ay pang-usapan niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po kami ng kababaan na kami magpapasakop sa inyong kalooban ng Panginoon. Bless also this church. Salamat po kay Pastor Joey, kay Ate Ellen, sa kanilang pamilya, Panginoon, at sa lahat ng mga bawat miyembro na naririto. Hiling po namin na kayo po ang siyang laging mauna, laging maitaas, ang lahat ito aming sabot na langin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you. Tayo po ay makakaupo na. Sabi po ng talata, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang manglakad, aking ang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagaliin ko sa kanilang mga lupain. You know, we live in times where many talk about revival, but few are willing to live what is required for it to come. Revival does not begin with campaign or even conferences. It begins with broken hearts before God. Tulad ng ating napakinggan kay Pastor kanina. Kaya alam po ninyo, mga minamahal, revival is not an emotion. It is a divine move that requires a human response. And I would like to entitle the message this evening, Revival Starts with You and Me. When God moves, we respond. Revival starts with you and me. When God moves, we respond. The word revival literally means to bring back to life or to restore to full strength. In the spiritual sense, it is the renewal of our love, our passion, and our obedience to God. Sapagkat tayong mga anak ng Diyos, tayong mga mananampalataya,
Sa bawat araw sa ating buhay, nakakaranas tayo ng mga bagay na kung saan, kung minsan, hindi lang minsan, kadalasan, nagiging dahilan upang tayo ay manglupaypay, upang tayo ay manghina, upang yung ating pagmamahal ay magkakaroon ng tinatawag na panlalamig. Tama po ba? Each and every one of us. Kaya alam mo ninyo, sabi ko nga sa church nung mga nakaraang araw, let us pray for the Saco family. Kasi alam ko na hindi madali ang kanilang nararanasan kung kailan magkakaroon ng revival, magkakaroon ng anniversary. Ang dami po niyan, mga kapatid. At naniniwala ako na, kaya nga sabi ko kanina, nakarecover ka na ba? Hindi pa po eh. Alam mo ninyo, minsan makikita mo na nakangiti, pero nandoon yung sakit. Nandoon yung lungkot. Tama po ba? At lahat tayo ay pwedeng makaranas niyan. Hindi man dahil nawalan tayo ng mahal sa buhay, hindi man dahil nawalan ng trabaho o kung ano paman, ang lahat ng mga yan ay pwedeng maging dahilan upang tayo ay manlamig, manghina, o yung ating passion, mga minamahal, ito ay sasabihin natin magkakaroon ng problema. Kaya nga po, mga kapatid, tamang-tama at akmang-akma, merong salita ng Diyos. Because the Word of God is the one that will bring back the fire. Ibig sabihin, ito yung magbabalik ng apoy sa atin, ng alab sa atin, sa ano pa mang ginagawa natin para sa ating Panginoon Diyos. Revival is not just emotional church event or a series of meeting. It is God's people returning wholeheartedly to Him. Yung tayo ay buong puso na kung saan tayo ay lalapit sa Kanya, maninikluhod sa Kanya, lalapit upang tayo ay muling magkaroon ng lakas. Kaya nga po dito sa talatang ito na ating binasa, we will learn that when God moves, we must respond. And that response begins with a personal decision. Ito po yung personal na decision natin sa ating Panginoon. You know, true revival begins in the heart of the believer when he or she responds with humility, na merong kababaan, na merong panalangin, na merong sinserong paghahanap sa Kanya, at merong paghingi ng kapatawaran sa Kanyang harapan. Now, let us try to look at this, what revival truly is. At tayo po ay magsisimula, and if we will go back to that verse, revival is, according to verse number 14, look at the word, shall humble themselves. Revival is the response of a humble heart. Revival is the response of a humble heart. You know, God requires a broken heart as a condition for restoration. Ang Hebrew word po nito, ang ibig sabihin, it is to submit voluntarily. It is to submit voluntarily. It is to recognize that without God, we can't do nothing. Na kung wala ang Diyos, ay wala tayong magagawa. Akala natin doon sa lahat ng yan, kaya natin. Akala natin doon sa lahat ng dumarating sa atin, magagawa natin. Pero darating tayo doon sa punto na kung saan sa dami ng lahat ng yan at kung minsan nagkakasabay-sabay, isa lang ang sasabihin natin, hindi na natin kaya. Wala na tayong lakas pa dito. Alam mo ninyo, alam naman natin na kahit doon sa labas kapag dumanas ng mga ganyang mga pagsubok, ano ang ginagawa nila? Kinukuha na lang yung buhay nila. Tama ho ba? Kaya alam mo ninyo, pero salamat sa atin, meron tayo salita ng Diyos. Okay? Ang salita ng Diyos na kung saan ito ang nagsasabi sa atin, nagpapalakas sa atin, yung hindi natin kaya, makakaya natin sa tulong ng Diyos. Kaya nga hindi pwedeng sabihin natin malakas ako eh. O malakas tayo. Tama po ba? Kung si Apostol Pablo nga, sabi niya, I can do all things through Christ which strengthened me.
Siya na nagpapalakas sa atin. Mga minamahal, hindi natin kakayanin. Kaya nga, tayo bilang mga mananampalataya at bilang inilagay ng Panginoon dito sa simbahan na ito, alalahanin po natin, mga minamahal, na ang bawat isa, hindi talaga tayo para dito eh. Sabi ng Bible, we are the strangers and pilgrims of this world. At kung bilang mamamalakaya dito, ang daming mga bagay na kung saan pwedeng malayo tayo, pwedeng malamig tayo. Pero alam mo ninyo, ang bawat isa sa atin, ang tunay na kung saan pwedeng magtuturo sa atin doon sa pupuntahan at lalakaran natin dito sa mundo ito, yan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Salamat, meron church. Amen? Salamat, merong ganitong pagtitipon. Upang ang mga bawat mananampalataya ay patuloy na maging malakas sa kanilang pananampalataya. Andyan po ba kayo? Kaya nga po mga kapatid, kung ating papansinin, ang sabi natin, it is to recognize that without God we can do nothing. Revival doesn't start with someone else. It starts with me when we bow our knees unto God. Have you humbled yourself in God's presence or are you still trying to do it on your own way? Tayo ba ay lumapit na sa Diyos upang tayo ay magpakumbaba at sabi natin na hindi natin magagawa o pilit pa rin natin sinasabi kong kaya ko. Magagawa ko ito. Sabi ng Diyos, kaya mo. Pero hindi mo kakayanin. Sapagkat isang araw makikita mo, iisa lang ang tanging kailangan mo para makayanan mo yan. Yan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Tama po ba? Now, if we will try to read the Bible, kung nabasa na po ninyo yung sa 2 Kings chapter 22, hindi na po natin pupuntahan, but as a reference, if you want to read it, ito po ay yung si King Uzziah. Upon hearing the word of God, ano kanyang ginawa? He tore his garments in humility and he led a national reform. Ang ibig sabihin, dahil napakinggan niya ang salita ng Diyos, ito ang naging dahilan upang sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, mamuhay na matuwid at siya ay naging halimbawa upang yung mga bawat wala sa Diyos ay mapunta sila at upang yung mga hindi gumagawa sa Diyos ay gagawa sila para sa ating Panginoon Diyos. Alam po ninyo, kapag tayo ay nakapagiling ng salita ng Diyos, dito magsisimula ang pagbabago. Tama po ba? And we really thank the Lord because one day, after that we have been saved, the Lord has put us in the local church. Dito natin tunay na nakita yung katotohanan. Tama po ba? Dito tayo na bago ang buhay. Kung wala ang church, walang pwedeng makakapagpabago sa atin. Ang katunayan nga, kapag ikaw ay hindi mananampalataya, kapag medyo iba ang tinatahak mong ng landas para mabago ka, ano sabi nila? Uy, ipasok mo nga ito doon sa kursilyo. Yung doon sa, anong tawag doon? Yung kara-kara, kiri-kiri. Ganun ba yun? Di ba kakantay yung mga yan, aawitan yan, paiyakin yung mga yan? Sabi niya, de colores, kara, kiri, kiri, gano'n mo yun? But you know what? Pagkatapos ng mga yan, ano mangyayari? Wala din eh. Walang pagbabago. Tama ba? Walang pagbabago. Pero nung tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos, the same as we are. Kaya sabi ko sa mga kabataan, kung kayo maraming mga barkada noon, mas marami kami mga barkado sa inyo. Sabi nga ng lola namin, sabi niya sa amin, ikaw alam niyo na yung lahat ng mga bisyo. Paano mo hindi malalaman yung bisyo? Yung mga uncle mo, yung mga nagtuturo sa'yo. Kaya nga kung si Pastor Joey may barkada, si Pastor Boots, marami din tayo mga barkada. Pero ang pinakamaganda, isang araw, nakakilala sa Panginoon. Yung kaklase ko doon sa college, siya ang nagsama sa akin. Sabi niya, halika, punta tayo doon sa Baptist. Hindi ko pa minsan ko lang narinig yung salita na yun, Baptist eh, meron palang ganun. Sabi niya, maganda doon.
Sabi ko, ano, maraming maganda? Di ba pag mga kabataan ka pa lang yung purpose mo, kaya ka pupunta eh. Iba kaya nasin mo para makita yung crush eh. O, di ba? Iba kaya nasin mo para ipakita yung magandang damit, di ba? O, iba kaya napunta sa simbahan para makipag-date. Alam mo rin sumama ako. Pagkatapos, nung nagpunta ako doon, Sunday morning, nagpipreach yung aking pastor, si Pastor Mercado. Tanggapin mo si Yesu Cristo bilang tagapagligtas. You know, that morning, sabi niya, lumapit kayo, mag-forward kayo. Sabi ko, malay-malay ko yung forward na yan, hindi ako lumapit. Tapos tinanong sabi niya, bakit hindi kayo lumapit kanina nung maglalunch na kami? Ba't di kayo nag-forward kanina? Bakit di kayo lumapit? Sabi ko, malay-malay namin yung forward na yan. Hindi, sabi niya, kung magpo-forward ka, ibig sabihin, tinatanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas. So sa madaling salita, nag-attend kami uli yung gabi. Nag-preach na naman yung pastor ko. Nag-preach siya patungkol sa kaligtasan na naman. Sabi niya, tanggapin mo si Yesu Cristo. And you know what? That night, I have accepted the Lord Jesus Christ as my personal Savior. Doon po yung simula noon. Magpasimula noon, ibig sabihin, kahit ano paman, ay talagang dinadaluhan namin. Kaya sabi ko, yung unang, merong maganda doon, maraming maganda doon. Totoo po pala na merong maganda. Ang pinakamaganda ay walang iba ko si Jesus Christ. Amen? Siyempre, pangalawa yung asawa ko. Dahil doon kami nagkatagpo eh. No ako'y bigyan ng pagkakataon ng magbaptize, siya ang unang nabaptize ko eh. O, di ba? Kaya sabi ko, pinagtagpo talaga kami ng Panginoon. Well, mga kapatid, alam mo ninyo, but in the long run sa buhay po natin, doon nagsisimula yung pagbabago. At ang lahat ng mga bawat naniwala, nakakilala, there is always the excitement of being saved. Amen? Nandoon lagi yung excitement. Ibig sabihin yan, lahat ng naligtas, laging nararanasan yan yung kagandahan at excitement ng pagiging isang mananampalataya kay Kristo. Kaya magmula noon, lagi kang nag-a-attend, nakikinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Hindi lamang yan, lagi kang nasa simbahan, even in prayer meeting, nag-a-attend ka, doon sa lahat ng mga yan, dinadaluhan mo yan. Pero wag po natin kalilimutan, mga kapatid, that in the long run, okay, nawawala, nagsasubside yung emosyon. Kung hindi, ang tanging natitira dyan para magpatuloy ka at humakbang ka, walang iba kung hindi ang ating pananampalataya. Kaya kapag hindi mo naramdam, okay? Pag hindi mo naramdam, wala na doon sa emosyon mo, pero ito yung totoo na sinasabi ng salita ng Diyos, ang gagawin mo, hahakbang ka, magpapatuloy ka. Bakit? Dahil ito yung totoo. Ang ibig sabihin niyan, it is not your emotion anyway, but it is your faith now. Tama ho ba? Ibig sabihin yan, pananampalataya na yan. Kaya nga po mga kapatid, sa simbahan na ito, sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, dito tayo napapatibay ng ating pananampalataya. Nasasaktan ka man, na-offend ka, but you know what? Because it is the truth. Anong ginagawa natin? Tayo ay nagpapatuloy dahil ito ay salita po ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, alam mo ninyo, ang bawat isa sa atin, tayo ay niligtas at inilagay ng Panginoon sa simbahan po ng ito at dito magsisimula ang pagbabago. Magsisimula ang pagbabago sa ating pamilya, magsisimula ang pagbabago sa ating trabaho, magsisimula ang pagbabago sa ating komunidad at maging sa ating bansa. Sunod-sunod na yung lahat ng mga yan. Amen? Kaya nga po mga kapatid, alam mo ninyo, ito ay napakahalaga, lalong-lalo na sa bawat sa atin. Ang ibig sabihin, sabi niya, revival is the response of a humble heart. Na ang ibig sabihin, kung tayo ay patuloy na matututong magpapakumbaba sa Kanya, patuloy na ang Diyos, siya ay makakagawa sa ating buhay. Amen?
letting God always be the one. Hindi ho tayo sa buhay natin. Tayo ay makakapagpatuloy sa ating ginagawa sa Panginoon. Now, in verse number 14, again, revival, number 2, look at the word and pray. And pray. It is the response of a persistent prayer. It is the response of a persistent prayer. Biblical revival is always tied to fervent prayer. Acts chapter 1 and verse number 14. Are you still with me? Sabi po dyan, this all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Sabi po doon, this all continued with one accord in prayer. In Acts chapter 4, verse number 31, sabi po dyan, and when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. To pray is to acknowledge our dependence on God. You know, mga kapatid, the Acts church began not with preaching, but with prayer. Sila ay nagsimula na sila ay manalangin. And there is no fire from heaven where there is no cry from earth. Ang tanong po, mga kapatid, ilang oras o ilang minuto ba na tayo ay nananalangin sa Diyos? You know, revival demands a lifestyle of prayer. Praise God for our prayer warriors. Amen? Alam ko na meron din po tayo mga prayer warriors dyan. May mga tagapanalangin tayo. Alam po ninyo, doon sa amin every Monday, yung mga kapatiran doon, sila ay sama-samang nananalangin. At ang tawag namin sa kanila, ito yung mga prayer warrior. At napakalaking bagay ang kanilang ginagawa. Ipinapanalangin nila yung gawain po ng Panginoon. Pinapanalangin nila ang bawat isa. Alam po ninyo, maraming mga mananampalataya ang tamad ng manalangin. Tama ho ba? Bakit? Tamad ng dumalo ng prayer meeting. Naniniwala ako na dito rin po ay Wednesday din yung prayer meeting po ninyo. Tama ho ba? And I hope that you're not only here during it dahil sa revival, but I believe na every Wednesday, nandirito rin po kayo. Nandirito po ba kayo tuwing Miyerkules? Oh. Alam po ninyo, yan ay mahalaga. Ito yung oras ng ating pananalangin. Kung si Pastor Joey, pag nananalangin, prayer partner niya yung mga bata dito, ganon din ho ako. Ganon din ang aking ginagawa. Eh, nakita ko sa kanya eh. Eh, lahat na lang ho dito halos kinopya namin eh. Hindi ko lang talaga makopya siya. Talagang iisa lang ho siya. Ha? Iisa lang talaga, si Pastor Joey. Pero alam mo na inyo, sis na noon pa, nung kami nagpapastor na, walang conference dito na wala po kami. Lagi ho kaming nandito. Kaya, tuwing merong mga conference na ganyan, kami ay dumadalo. Sinasama ko yung ibang mga manggagawa po dito, ibang mga pastor dumadalo po dito. Alam mo rin nyo, and we are always praying for your pastor, and we are always praying for you as members of His church. Kasama po kayo sa aming panalangin. Amen ba? Bakit? Sapagkat napaganda ng bawat isa, nagpapanalanginan tayo sa bawat isa. Alam niyo, hindi ko makakalimutan na ibinilin ng aking pastor. Na ang sabi niya, Emerson, ito ang iyong gagawin. Sabi niya, kinakailangan mahalin mo ang simbahan. And we love the church. At hindi lamang yan, huwag mong hayaan na ang panalangin mo mapuputol sa Panginoon. Kinakailangan dapat laging nakakonekta ka sa Diyos. Tama ho ba? At hindi lang yan. Sabi niya, hayaan mo nga alis, papalitan siya ng Diyos. Hindi ko ho nakalimutan sa buhay ko yun. And you know what? Even up to now, hindi namin inaalis
yung oras na kung saan ang bawat isa ay lumapit at manalangin sa Panginoon sapagkat naniniwala tayo na sa panalangin ang Diyos, ang dami niyang tinutugon, ang dami niyang sinasagot sa ating mga panalangin. Amen? Sapagkat ang tunay na anak ng Diyos, naniniwala ko, pinapakinggan ng Diyos. Ang mga bawat mananampalataya, ang panalangin nila ay dinidinig ng Diyos. At ang bawat isa sa atin, tayo ay bunga ng pananalangin ng lingkod ng Diyos. If I will try to see your pastor when we are in the conference, meron laging dalang meron laging dalang notebook. Yung prayer diary niya. Ano yan? Prayer diary. Anong ginagawa mo? Pinapanalangin ko. Sino pinapanalangin mo? Yung mga membro. May tunay ho yan, mga kapatid. Maaaring kuminsan hindi lang natin alam yan, but your pastor is praying for you. We pastors are praying for all the members. Amen? Kaya walang tumawag sa kanya na pag sinabi ng problema, ano gagawin kagad? Mananalangin. Tama ho ba? Maaring wala kaming magagawa, pero ang Diyos meron magagawa. Prayer. But ang tanong, do you pray for your pastor? Pinapanalangin ba natin ng pamilya ng pastor? Mga minamahal, kailangan po namin ang inyong panalangin. Kailangan ni pastor ang inyong panalangin. Sapagkat dito tayo ang bawat isa ay binibigyang kalakasan. Amen? Kaya nga sabi ko, nalulungkot ako kapag halimbawa yung ibang mga kapatiran, sila ay hindi nakakadalo ng oras ng pananalangin, pero pagdating doon sa mall, nandoon sila. Kami ang lapit-lapit pa lang namin doon Sabi ko, hindi ka pwedeng mamili dyan. Pwede kang pumunta doon sa Walter Mart. Pagdating mo doon, labas ka. Punta ka muna dito. Pagkatapos mo dito, tsaka ka pumunta dyan. Magkatabi lang ho kami. Kami po ay binayaan ng Diyos sapagkat yung dating pinagpaparadahan namin, sinarahan kami. Sabi ko, anong gagawin natin ngayon? Sabi ko, kung merong saradong Katoliko, tayo naman, saradong Baptist tayo. Sinarahan kami. Sabi ko sa mga members, sabi ko sa kanila, okay, wala tayo mapagpaparkingan. Diyan kayo mag-park doon sa Walter Mart. Diyan yung parking lot natin ngayon. Kaya sabi ko, pag halimbawa binawalan kayo dyan, sabihin nyo, hindi na kami bibili dyan. Bakit? Doon sila bumibili, doon sila namamalengke. Pero alam mo ninyo, mga kapatid, we have prayed unto God and we know that God answers our prayer dahil kahit na nung dumating yung pagsubok na yun doon sa amin, nung kami ay nasarhan, ang sabi ko doon, ako ay nanalangin at lumapit sa Panginoon, ano ang gagawin? Ang Diyos ay nagturo naman. Sabi niya, para yung mga tao, hindi yun ang titingnan nila, ang gawin ninyo, magsimula kayo ng building. Kaya nga start kami ng building project ngayon doon sa bandang likuran. Hindi nila tiningnan yung problema, ang tiningnan nila yung katugunan ng Diyos kung paano kami magpatuloy at iyan ay ang bunga ng panalangin. Amen ho ba? Yun ang pinakamahalaga sa atin, mga kapatid. Lalong-lalo sa gawain ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, nangakalungkot, maraming mga mananampalataya, present sila doon sa maraming pagtitipon, but when it comes to the time or to the hour of prayer, wala sila doon. Sa party, nakakapunta. Pero sa prayer meeting, hindi makapunta. Andyan ho ba kayo? Sa mga kakilala at tinuturing na kaibigan, nakikipaguntahan, pero sa Diyos ay hindi. Sabi ko nga, the Bible is our faith book. Amen? Amen. Yung Biblia, ito yung faith book natin. At ang panalangin, ito yung dito tayo kinakatagpo ng Diyos. Tayo ay kinakausap ng Diyos. Kaya nga, sabi ko, buti pa doon sa Facebook, laging online. Sa Bible, sa Facebook niya, laging offline. Paano ka lalakas niyan? Are you listening? Now, look at this, mga kapatid. Ito yung mga bagay na kung saan nawawala sa atin. Nakalaunan ang bawat isa dahil tayo ay nagiging abala sa maraming mga bagay
Nakakaligtaan natin itong mga ito, pero hindi natin alam, nagpapasimula ng panlalamig sa atin bilang mga mananampalataya. Nandyan pa po ba kayo? It is the response of a persistent prayer. And sabi ng Bible, and pray. Look at the third one. Revival is not only the response of a persistent prayer, but look at the word, and seek my face. It is the response of a sincere seeking. Okay? It is the response of a sincere seeking. Seeking God's face means desiring His presence, not just His blessing. Kapag tayo ay lumapit sa Diyos, hindi lamang po ang laging tingin natin sa Diyos bilang blesser. Na kapag kaharap natin ang Diyos, lumalapit tayo, ang laging request natin, Lord, i-bless niyo po ako, bigyan niyo po ako ng ganito. Mga kapatid, alam mo ninyo, ang sabi ng ating pinag-aaralan, ito po yung tinatawag na ang bawat isa, sana ang hanapin natin, hindi yung pagpapala, kung hindi yung ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. You know that word seeking, ang ibig sabihin po nito, it means to search diligently. And it implies intentional, intense pursuit, like searching for something of great value. Mga kapatid, mga minamahal, kung merong pinakamahalaga sa atin, hindi naman talaga yung pagpapala na kung saan meron tayo. Ang tunay na pagpapala ay walang iba kundi ang Diyos sa ating buhay. Amen po? Ang Diyos sa ating buhay. You know, revival is not chasing God's hand. It is pursuing His face. What have you been seeking? Hindi po ito. Kung hindi, ito po yung tinatawag na relationship natin sa Diyos ang mahalaga. Kaya nga po mga kapatid, isang halimbawa dyan na makikita natin si Moses when he prayed unto God. Ano sabi doon sa Exodus chapter 33 and verse number 18? Sabi po doon, and he said, I beseech thee, shew me thy glory. Ang sabi ni Moses, sabi niya, nagsusumamo ako sa inyo upang makita ang iyong kalwalhatian. Mga kapatid, pakinggan po natin, huwag lamang ang tingin natin sa Diyos na siya ang tagapuno ng ating pangangailangan, kundi ang ating relasyon sa Kanya. Ito ay mahalaga. At kung meron tayong dapat ayusin bago ang pagpapala ng Diyos sa atin, walang iba kung hindi ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Minsan na pagkakamalian natin yung sinasabi doon sa Matthew chapter 6 and verse number 33. Ang iba binabaligtad nila, samantalang ang sabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya lang kung minsan baligtad, we seek all those things first, and the kingdom of God shall be added unto you. Mali. Mga kapatid, kung minsan ang tingin natin sa Diyos, siya lang yung tagabigay, taga-supply ng ating pangangailangan. Pero hindi natin nakikita yung mismong siya at ang relasyon natin sa Kanya. The question is this, how is our relationship with our God? Kumusta yung relasyon natin sa Kanya? Yung bang dating init mo sa iyong paglilingkod, nandoon pa rin? Yung bang init ng iyong pagmamahal sa Kanya ay nandoon pa rin? Mga kapatid, mga minamahal, alam po ninyo, ang nais ng Diyos sa bawat sa atin na kung Siya ang magiging una sa ating buhay, there would be no reason for us not to be blessed by the Lord. Bakit? Sapagkat yun naman ang pangako po ng Diyos sa atin eh. Amen po ba? Na ang pangako ng Diyos na kung uunahin natin Siya, Siya ba ang laging una sa ating buhay? O kung minsan pinantatakip lang natin Siya? Mga kapatid, alam mo ninyo, hindi ho ganon ang nais ng Diyos sa bawat isa atin bilang mga mananampalataya. Ang ibig sabihin, there must be a sincere seeking
unto our God. I hope that each and every one of us, kung ating pong papansinin, mga kapatid, alam po ninyo, kung minsan, kaya lang nagiging mahirap, hindi ho ang Diyos ang nagpapahirap eh. Tayo ang siyang nagpapahirap nito. Tama ho ba? Na kung ang gagawin lamang natin ay yung sinabi ng Panginoon sa atin, hindi magiging mahirap kung hindi magiging madali lamang. At kung minsan, kapag halimbawa ginawa mo kung ano yung tama at kung ano yung nararapat, ikaw mismo mararamdaman mo at sasabihin mo, hindi man ako karapat dapat dito. Pero ang tanging ginawa mo lang ay yung dun sa kung ano yung sinabi ng Diyos sa iyo. Kaya nga, ang minamahal, kung ang bawat sa atin ay sisikapin natin na tayo bilang mga mananampalataya, ang ating relasyon sa Kanya, ito ay mas lalo pang maging mahusay, ito ay maging maganda. Anumang bagay na kung saan na naisin natin, ito ay karagdagang ibibigay o ipagkakalob lamang po ng Diyos sa atin. Now I hope that each and every one of us, we realize kung ano po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Pero kadalasan, ang bawat isa, dahil doon tayo nakatingin, nakakaligtaan natin yung nagbibigay ng lahat ng ito sa atin. Amen? Kaya nga po mga kapatid, ang sabi nga kanina, we are just strangers and pilgrims of this world. Tayo ay dumadaan lang dito sa mundong ito. Na isang araw, na ang lahat ng yan, iiwan natin. Na ang lahat ng yan, hindi natin madadala. Pero isang bagay lang, ang pinakamaganda at ninanais na kung saan ang bawat sa atin na marinig natin sa ating Panginoon Diyos na sasabihin niya sa atin at ang sasabihin niya, well done thou good and faithful servant. Kaya habang tayo ay nandarito, ang daming mga bagay na kung saan pwedeng humadlang. Pero dapat ay nakatingin lang tayo doon sa kung saan nararapat at iyan ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? Dahil kapag siya at sa Kanya tayo nakatingin, walang dahilan upang tayo ay hindi makakapagpatuloy. Na, tinanong ninyo, sabi naman nilang sulatan doon sa 2 Corinthians chapter 4, sabi niya, while we look not at the things which are seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. And who is that eternal? And that is the Lord Jesus Christ. Kaya kapag halimbawa kung dito sa mundo ka nakatingin, madi-discourage ka. Tama? Pag nakatingin ka doon sa kapwa mo, manghihina ka. Pag nakatingin ka doon sa katabi mo, manghihina ka pa rin. Bakit? Lahat tayo pwedeng maging dahilan ng panghihina. Tama po ba? Pero tandaan ho natin, ang tanging pwedeng titinan lang natin para tayo ay magkaroon ng lakas, yan ay walang iba kung hindi ang Diyos sa ating buhay. Just keep on looking to Jesus, seeking His face. And as we seek His face, ito ang siyang magdadala sa atin upang tayo ay manatili at upang tayo ay nandoon sa linya na kung saan ang bawat isa sa atin, tayo ay nakakapagpatuloy. Yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Knowing that our enemy, anong nais niyan? Sabi ng Bible, seeking whom He may devour. Lagi naghahanap niyan na kung saan pwede niyang papanghihinain. Lagi naghahanap yan ng kanyang masisila. Laging naghahanap yan ng kanyang madadala doon sa kanyang naisin, mga kapatid. Yan ang ating kalaban. And we know that in the Bible, we know that who is our enemy. Tama po ba? Ang ating kalaban ay walang iba kundi ang dyablo. Yung katabi mo, hindi mo kalaban yan. Sabihin mo doon sa katabi mo, hindi tayo magkalaban. Doon sa kabila naman, sabihin mo, hindi tayo magkalaban. Hindi mo kalaban yan. Kahit na yun nandun sa likod, hindi mo rin kalaban yan.
Bagamat mukhang kalaban, pero hindi natin kalaban yung mga yan. Are you listening? Our enemy is Satan. At gagawin niya lahat upang ikaw ay papanghinain. Tama ba? Gagawin niya lahat para ma-discourage ka. Gagawin niya yung lahat para manghihina ka, para ma-derail ka doon sa lahat ng iyong ginagawa. Pero huwag kang tumingin doon sa lahat ng yan. Ang tingnan mo ay walang iba kung hindi yung merong pangako sa iyo nito. Yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. Kaya lang tayo nahihinto sapagkat yan ang mga bawat tinitingnan po natin at hindi tayo mawawalan yan sa ating buhay. Yan ay hindi mawawala sa atin at yan ay given na sa ating buhay. You know what? Sabi nga sa ministry, pag ang lahat ng mga problema na yan ang tinignan mo, talaga mahihinto ka. Pero salamat sa ministeryo, kahit na may problema, merong Jesucristo. Amen? There are a lot of times, maraming discouragement sa ministry. Hindi lang ho kayong mga membrong nadi-discourage. Kahit na yung mga pastor nadi-discourage din ho yung mga yan. Hindi lang masasabi nila dahil pag sinabi nila sa inyo, mas lalo kang manghihina. Kaya nga kung minsan, yung mga pastor na lang ang nagkukwentuhan kung ano yung mga problema, kung ano yung discouragement. Bakit? Sapagkat ayaw po namin na ma-discourage kayo. Pero marami ho niyan, mga kapatid. Puti ang problema mo lang eh. Ang pastor, ang problema niya, ikaw. Ikaw bang problema ni pastor? Sana hindi ikaw. Sasabihin mo, siya. Oh, sana hindi siya. Sana wala dito. Pero mga kapatid, hindi ho pwedeng ganun eh. Laging nandun ho yan. Pero salamat at merong kinakailangang dapat pagtuunan at tingnan. Walang iba kung hindi ang Panginoon. Yun, a lot of problems in us, in the ministry. Pagkatapos na sinabi sa Panginoon yan, anong gagawin? Lakad lang, patuloy lang. Bakit? Kasi kasama na ho lahat yung mga yan. Bahagi ho ng lahat yung mga yan. And sometimes, and even to the members na kung saan sila yung problema, anong ginagawa? Ang ginagawa, pakikinggan lang sila, ipapanalangin sila, at pagkatapos, i-encourage na magpatuloy sa Panginoon. Bakit? Sapagkat pagkatapos mong ibinigay yung salita at ibinahagi mo ito, ang Diyos nang bahala eh. Salamat sapagkat sa lahat ng problema, isa lang naman talaga ang solusyon eh. Walang iba kung hindi ang Diyos. Tandaan ho natin, walang buhay na nawala yung mga problemang yan. Kung ayaw mo na ng problema, ang ibig sabihin, gusto mo na ng langit. Amen? Sino nagrito ang gusto na sa langit? Sabi ng iba, unang-una lang yan. O, totoo ho yan. Pero mas maganda rin yung nahuhuli, di ba? Bakit? Doon wala nang problema eh. Pero habang nandirito tayo, hindi mawawala yan. At mas magandang kung may problema ka man, ilapit mo sa Diyos. At sigurado ko lang, siya lamang ang tunay na makapagbibigay sa iyo ng kalakasan para manatili at ikaw ay magpatuloy sa Panginoon. Amen? You always seek God. Kaya nga po mga kapatid, dito sa ating gabing ito, sa ating revival, mga minamahal, maybe sa ating buhay, dahil sa sobrang kabisihan mo, maraming mga nakaligtaan at maski na rin ang Diyos. Dahil doon sa lahat ng kung anong meron tayo, doon tayo nakatingin, nawawala na yung ating pagtingin sa Kanya. And it's about time for us to seek God in our lives. Amen? And here is the last one. Last na lang po. In verse number 14. Doon sa verse number 14 lang po tayo. Sabi po doon, look at the word, turn from their wicked ways. Revival is the response of genuine repentance. There is no revival without repentance. God always calls His people to turn back to Him,
Panahon na para tayo ay lumapit sa Kanya. Panahon na para tayo ay tumalikod doon sa kung ano yung nararapat at tayo ay lumapit na sa Diyos. To turn means a radical change of direction. It's not remorse. It's transformation. Ang sabi ng Acts chapter 3 verse number 19, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. You know, God only heals the land when His people forsake their sins. The question is this, are we still clinging to those secret sins that we have? Then, don't expect healing. Hanggat hindi natin binibitawan ng kasalanan na yan, hindi tayo makakaranas ng kagalingan. Ang kinakailangan, lumapit tayo sa Kanya at ang sabihin natin, dakilang Diyos, lumalapit po ako sa inyo at pinagsisisihan ko ang lahat ng mga ito. You know, in Nineveh, when Jonah preached, the people repented and God sent revival in Jonah chapter 3 and verse number 10. Ano sabi po doon? And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that He said that He would do unto them, and He did it not. Alam po ninyo, ang sabi ng banal na kasulatan, nung nakita ng Diyos ang kanilang ginawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang mga masamang lakad at nagsisi sila sa kanilang mga bawat nagawang kasamaan, anong sabi ng banal na kasulatan? At Kanyang sinabi, Kaniyang gagawin sa kanila at hindi na Niya ginawa. Alam po natin na ang anumang kasalanan na meron tayo, laging merong konsekwensya ito. Tama ho ba? Bakit? Sapagkat hindi pwedeng wala. Lagi at meron. Sabi nga ng Bible, anuman ang itinanim natin, aanihin natin. Tama po ba? Pasinin ho ninyo, hindi ka ba magpapasalamat na nung tayo hindi pa mananampalataya, kasama ng ating buhay kung anong ginawa natin? Amen? Pero isang araw naligtas tayo. Pero isang araw nakakilala tayo sa Kanya. Kaya yung mga bagay at resulta nito na kinakailangan dapat mangyari sa atin, hindi na pinangyari ng Diyos. Kaya nga hindi ka ba nagpapasalamat sa lahat ng mga ininom mo at tinira mo na yan? Hanggang ngayon, buhay ka? Bakit? Iningatan ka ng Diyos mula nang makilala mo siya. Amen? Yung dapat na mangyayari, hindi pinangyari ng Diyos. Are you listening? Yung dapat magiging ganito ka, pero hindi pinahintulutan ng Panginoon. At tayo mismo makakapagsabi, salamat Panginoon sapagat nakilala kita. At bilang nakilala kita, ito yung aking buhay. Wala na ito, pero anong ginawa? Inayos mo, binago mo, Panginoon. It is also the same with us, mga kapatid. Sa ating buhay, kung ating patuloy na gagawin, yung saga ng atin, alam natin kung anong magiging bunga, anong magiging resulta. Pero sa oras na tayo ay lumapit sa Panginoon, alam mo ninyo, yung bagay na mangyayaring yan, pwedeng gawing mabuti sa atin ng Panginoon bilang mga mananampalataya at bilang Kanyang mga anak. Kung tayo ay tatalikod doon sa lahat ng mga ito. Amen? Hindi magkakaroon ng tunay na revival not until we come to God and we repent from our sins, and as we repent, ang Diyos na ang siyang bahala doon sa lahat ng mga ito. Kaya nga po mga kapatid, tayo ba merong pagkukulang? Lahat tayo merong pagkukulang. Tama ho ba? Lahat tayo ay merong mga nagagawang mga hindi tama, hindi maayos sa ating pananalangin, sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, na kung saan dati napakainit natin doon pero nagkaroon ng pagbabago, tayo mismo, alam po natin yan.
Pero isang bagay lang, siguradong nagkaroon ng kadahilanan kung bakit naging ganon. And it is about time for us that God is calling us and reminding us to repent and to come to God and to humble ourselves. Kapag ginawa natin yan, mga kapatid, that is our real response para tayo ay magkaroon ng tunay na pagkabuhay o revival sa ating buhay bilang mga mananampalataya. At bilang panghuli po, mga kapatid, revival is a partnership between God's movement and man's response. God is always ready to heal the land, but He waits for His people to what? To humble themselves, to pray and to seek His face and turn from their wicked ways. Don't wait for the next conference to break down before God. Revival starts with you and me today, and it is right now. Mga kapatid, before God moves the nation, He wants to move our heart. Bago tayo pagpalain ng Diyos, nais niya muna na baguhin ang ating puso. Dahil kapag ang puso natin ay hindi nagbago at nagpatuloy tayo dito, anumang blessing na ibibigay ng Diyos sa atin, hindi rin magiging makabuluhan sa atin. Bakit? Hindi nabago puso natin eh. Pero pag nabago ang puso natin, ang pagpapala ng Diyos, ito'y magiging pakinabang at ito ay magiging patotoo para sa Kanya. Amen? Knowing that each and every one of us, sabi po ng Bible, that we are the salt and we are the light of the world. Ang ilaw na kung saan dapat merong ningas, hindi inilalagay sa takalan, kung hindi inilalagay doon sa itaas at upang ito ay tumanglaw doon sa iba. Tama ho ba? At ang asin, ito ay pampreserve, ito ay pampalasa. Kapag ito ay walang lasa, sabi ng Bible, it is good for nothing. We don't want to be a good for nothing Christian. Amen? We want to be a light. Nais nating maging liwanag na tumatanglaw. Sabi ng Bible, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos ay merong panawagan sa atin. And it is up to us if we will come and we will humble, and that is our response upang ang Diyos ay tunay na makakagawa sa ating puso, sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Tayo po lahat ay tumayo. Bago ko po ibigay kay Pastor ang pulpit, dakilang Diyos na aming Ama, kami nagpapasalamat po sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa hamon sa amin. At ang tanging pwedeng mangyari lang ay walang iba kung hindi ang aming responde sa inyo o ang aming response sa inyo. Tulungan niyo po na ang bawat isa amin, kami ay magkaroon ng pusong mapagpakumbaba, nalalapit at mananalangin at hahanapin, Panginoon, at itutuwid ang aming relasyon sa inyo. At aming tatalikuran ang anumang masamang bagay na kung saan meron po sa amin. Dalangin po namin na kayo po ang siyang manguna sa gabi ito. I-bless you po kami. Bless you po ang invitation. Dalangin namin po ito sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Habang lahat po ng ulo na kayo ko, mamamatay na kapikit. Eyes are closed. Wala po nakatingin sa paligid. Nakita po natin ang mensahe. Nakita po natin ang magandang pagtuturo. The Lord is moving. Revival starts with you and me. And when God moves, we respond. Do you have a humble heart? Do you have a persistent prayer? Do you have a sincere seeking? Patuloy mo ba siyang hinahanap?
Do you have a genuine repentance? Hindi tayo pwedeng magkaroon ng revival kung nakakapit ka pa rin sa kasalanan na nagpapahirap sa atin. I don't know what is that, but you know for a fact. That's why I told you a while ago, God does not want a polished you. He does not want a pretending you. He wants the real you. You come at the altar and say, Lord, this is me. I need revival. Dito po sa altar. God bless you.